Gumamit ako ng 4 na pirasong patatas, yung kulay dilaw. Ito yung pinaka-common sa Pilipinas, Canada o Amerika. Meron ito. Ang tawag dito ay Yukon Gold. Hindi ko masasabi kung ilang minuto kasi depende yun sa size. Kaya dapat tinutusok nyo ng tinidor. Dapat yung pagtusok nyo parang al dente. Tumutuloy na yung tinidor pero hindi naman yung mabilis-mabilis na natutusok. Naku, pag mabilis, ibig sabihin over na yun. Kailangan yung merong konting laban. Palamigin nyo lang, tapos balatan nyo. Mabilis-mabilis naman yan na mabalatan. Tapos i-cube ninyo. Diyan pa lang mafe-feel nyo yung outer part ng patatas mas malambot kaysa dun sa loob. Mas firm yung loob. Natural, di ba? Siyempre, dun ang unang tinatamaan kagad ng tubig. So, natural naman sa potato salad na merong malambot na part at merong firm na part. Ako, gusto ko mga half inch or less yung bawat isang cube. Kasi yung iba, masyadong malalaki, parang hindi nababagay. At saka syempre, dapat halos pare-pareho yung size ng mga ingredients nyo. Maya-maya ituturo ko sa inyo para hindi nadudurog yung patatas. Kasi kadalasan, namamash yan pag hinahalo. So, intay-intay nyo lang pag hinahalo ko na. Gumamit din ako ng half kilo na pure chicken breast yung wala ng balat. Pero kung gusto may balat, wala naman problema. Kaya masarap yung chicken potato salad ko kasi sa chicken pa lang malasa na. Pakuluan nyo na may kasamang sibuyas na pula, isang bawang na buo, asin at paminta. Para doon sa mga excited matapos tong video neto, yung listahan ng ingredients nasa description. So this time gumamit naman ako ng 2 lata na pineapple tidbits at saka corn kernel. Salain lang mabuti. Double recipe ho itong ginagawa ko kaya marami kasi panghanda ko po ito Ang bilis naman, tansyahin, wala namang kaso humigit kumulang yung mga ingredients na lalagay nyo. Gumamit din ako ng carrots, pwede nyo pakuluan, pero ako, ang style ko lang, pagka-slice ko, binablanch ko lang o binababad ko lang sa hot water. Naglagay din ako ng 3 tablespoon na celery. Alam niyo po, iba po ang lasa ng celery dito sa Canada o sa Amerika. Kasi sa Pilipinas, mas matapang yung lasa. Ngayon, bukod sa celery, pwede din kayo maglagay ng pickled relish. I-drain nyo lang mga 2 tablespoon. Nilagay ko dito sa pinag-drain na ng pineapple tidbits kanina. Ito po ay para hindi siya mabilis masira kasi natural vitamin C po yung nakakapagpa-preserve ng mga ingredients na to. Gumamit din ako ng 3 mansanas kahit na anong klaseng mansanas ang type ninyo. Itong ginagamit ko ngayon ay Fuji apple. So balatan nyo kasi may paraffin yung balat ng apple So gawin nyo same yung sukat, yung pagkakakyuba ng patatas at saka ng mansanas. At lagay nyo din dun sa may pineapple juice. Haluin nyo lang maigi para din hindi mag-discolor. Ang laki talagang tulong nitong pineapple juice tira-tira. Hindi naman natin siya ihahalo mismo sa salad, kundi pagbababaral lang natin. Tapos i-drain nyo lang mga 30 minutes. Tapos halo na natin yung hinimay na chicken. Tikman nyo yung chicken, malasa na yan pa lang. Kasi iba pinakukuluan lang, inalagan lang ng asin. Iba talaga yung may sibuyas, yung sibuyas na pula para mas malasa. Pero kung gusto nyo dagdagan ng dilaw na sibuyas, yung nakachop tapos ihahalo nyo din sa salad, pwede mga 1 tablespoon lang. Kaya nga lang, parang after a day or 2, parang nagiging malakas yung lasa ng sibuyas. Kaya ayoko maglagay. Pwede din maglagay ng hard-boiled egg. Ngayon, reminder lang, double recipe ako dito sa video na to. Ito ang tip ko sa inyo para mabilis siyang balatan. Pagkatapos yung pakuluan ng mga 12 to 14 minutes, idiretso na sa running water, yung malamig. Tapos i-crack nyo na siya katulad niyang nasa video. Siguraduhin yung nakakrack na siya. Kasi papasok na yung tubig in between nung shell at saka nung hard-boiled egg. Kaya, mas mabilis na siyang balatan. Tapos kung nagmamadali kayo, i-blot nyo na siya ng malinis na tissue. Pwede namang i-air dry kung hindi kayo nagmamadali. Ito namang egg yolk ay part ng dressing ko. Tapos yung pinaka-egg white, i-chop ko lang. Kaya malasa dressing pa lang.
kasi may kahalong egg yolk. So, lagyan nyo lang ng asin, paminta, garlic powder, onion powder. Optional kung gusto nyo magdagdag ng mustard. Yung mayonnaise ko, healthy siya kasi avocado oil. Kung mapapansin nyo, kung bibili kayo ng mayonnaise, puro canola oil na hindi healthy. Pero pwede naman, hindi naman kayo mamatay agad dun. Kung di ako nagkakamali, meron yan sa healthy option kasi wala sa normal grocery yan. So, dagdag na rin natin yung egg white natin, haluin nyo mabuti. Huwag nyo munang ihahalo yung patatas. Mas lalo na kung na-overcook kayo at napakalambutan ng patatas nyo, pag sinabay-sabay nyo yung halo dyan, madudurog na. Magiging mashed potato na siya. At saka kung mapapansin nyo, unti-unti ako maglagay ng dressing. Kasi nga, puro tansyahan to eh. Mas maraming yung patatas nyo, mas marami yung mansanas nyo. So, unti-unti lang ang paglagay. Kasi, depende kasi yon sa gusto nyo. Gusto nyo bang maraming dressing, mas konti ang dressing. So, ayan, halong-halo na siya. At saka nyo lang idadagdag yung patatas. So, yan na yun yung final na halo. And sabi ko nga sa inyo, kung na-overcook kayo, very gentle na lang ang paghalo nyo. Pero since na ako, sure naman ako na firm yung aking pagkakaluto kasi ilang beses ko na rin naman ito ginawa, memorize ko na o matatansya ko na kung tama yung lambot o tigas ng patatas. Minsan may mga tao mahilig sa dressing. Gusto yung parang naglalawa na sa dami ng dressing. Kasi minsan sobra yung gawa nila, nanghihinayang naman silang hindi ilagay lahat. Pero syempre, kung nagko-commercial kayo, dapat consistent yung itsura at lasa ng inyong paninda. Kasi po ito ay salad, kailangan refrigerated at ang inyong refrigerator, ang tamang temperature po ay 3 to 6 degrees Celsius para longer shelf life. Suggestion ko lang bumili kayo ng refrigerator at ng freezer thermometer. At wala ako nilagay na dairy dyan bukod dun sa cheese kaya aabot siya ng 5 days. Pwede nyo din siya lagyan ng cheese sa ibabaw para doble-doble yung sarap. O kaya mismo dun sa dressing, pwede kayong maglagay ng cream cheese. Ngayon, pag may dairy, mas maikli na yung shelf life niya. Kaya dapat maubos na po siya in 3 to 4 days. Naglagay na rin ako sa maliliit na containers pang uwi ng mga bisita kasi I'm sure may bubulong, pingi naman ng salad mo. At kung sakaling may natira naman na mga dressing, mabilis lang ho yun, lalagyan nyo lang ng hard-boiled egg o kaya ng boiled chicken, pwede ng pan-chicken sandwich. Ang dami ko pang pwede i-share sa inyong recipes, so please subscribe!